Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na mga masugid ng taga-subaybay at tagapakinig sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Muli po ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSGO Church, Batasin Outreach, Taytay Rizal. Sa araw pong ito, tayo po ay mag-usap muli tungkol po sa kabutihan ng Diyos na pinamagatan ko pong Love the Lord Your God. Ang talata po na babasahin natin ay Matthew chapter 22 verse 37. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sandaling mananalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, muli o Diyos, kami ay buong pusong nagpapakumbaba at lumalapit sa harapan mo. Humihingi kami ng tawad o Diyos sa lahat naming nagawang pagkukulang, pagkakamali, mga pagkakasala sa isip, salita at gawa. Patawarin mo po kami at linisin, hugasan ng banal na dugo mo, Panginoon, upang malinis kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong gabay at patnubay sa aming paghahayag ng iyong mensahe sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinabi po sa talatang ito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Kung atin pong mapapansin, binibigyan ng diin ng ating Panginoon ang tatlong bagay: puso, kaluluwa, at pag-iisip. Unahin natin yung puso. Hinihingi at ninanais po ng Diyos ang pusong gayon na lamang ang pagpapahalaga at paggalang sa Diyos. Ano pat hahangarin nating makipag-ugnayan sa Kanya? Pagsisikapan nating sundin Siya, taos pusong nagmamalasakit at sumusunod sa mga gawaing itinakda ng Diyos dito sa lupa. Merong isang tagubilin ng Panginoon bago siya umakyat sa langit doon po sa Matthew 28 verse 19 to 20. Alam po naman lahat yun ng mga mananampalataya, hindi po ba? Sabi po doon, ibinigay na sa akin ang langit at lupa, lahat ng kapangyarihan dito, dahil dito inuutusan ko kayong humayo sa buong daigdig at ipangaral ang mabuting balita. At sa verse 20, may pangako po siya, tandaan ninyo ito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So maliwanag po na merong mahalagang layunin at plano ang Diyos sa tulad mo, kapatid. Sa bawat isa sa atin na tumanggap na at nakakilala na sa ating Panginoon. Amen. At doon naman po sa number 2, yung buong kaluluwa. Bakit buong kaluluwa? Kasi hindi naman yung pisikal ang pupunta sa langit o kaya sa impyerno. Hindi po ba? Kundi ang iyong kaluluwa. Kaya nga minsan sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, sa Matthew chapter 23 verse 33, mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Bakit? Kasi ang galing-galing nilang kausap, pero pakitang tao lang. Pakunwari lang at hindi ito totoo. Meron pong mga tagapagturo, tagapangaral na ginagamit po ang salita ng Diyos upang mangalakal o kumita ng salapi. Ngunit sinasabi po ng Biblia na tinanggap na nila ang hatol para sa kanila. Kaya mga kapatid, mga kapwa ko mananampalataya, mga kapwa ko tagapagturo at tagapangaral, be aware. Pay attention po tayo sa ating kaluluwa dahil ito'y parang makina ng katawan mo. Yung kaluluwa natin ang nagpapagalaw sa atin. Kaya nga sinasabi, di ba, patay ang katawan na walang kaluluwa. Amen po? Kaya pinaalalahanan tayo ng Diyos na mahalin mo ang iyong kaluluwa. Dahil kung sino ang kaluluwa mo, ia-aksyon ito ng katawan mo. Amen? Ang katawan ang magpapahayag, magpapahamak, bibitag sa'yo kung maliligtas ka o mapapahamak ka. Dahil kung ano ang nasa loob mo, yan po ang maia-aksyon at igagalaw at ipamumuhay ng iyong katawan. Kaya nga, mga masigasig, maging tapat sa Diyos, maging masunurin sa Diyos, maging totoo tayo sa Diyos, at pangalagaan natin ang ating mga kaluluwa. Amen. Pangatlo, buong pag-iisip. So sa pangatlo po, buo na po siya, di ba? Buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Kompleto na. Ngayon, bakit kasama sa pagmamahal sa Diyos ang pag-iisip mo? Dahil kailangan po na meron tayo, ikaw,
kailangang meron kang spiritual understanding, kapatid. Dahil matalino rin po tayo, mga kapatid, dahil dapat tayong maging matalino dahil may mga atake at pakanaan dyablo habang ikaw ay naglilingkod. At kung wala kang karunungang mag-isip, madali kang malilinlang, madali kang madi-discourage, at yun ang gusto ng kaaway. Mapagsabihan lang ng pastor, ng leader, nagtatampo na, nagdadahilan na, a-absent na sa church. Hindi po ba? Paano ka makakapaglingkod ng maayos kung hindi ka maayos mag-isip? Tama po. At wala kang spiritual understanding. Kaya mababasa natin sa Efeso 5:15-17, sabi po doon sa verse 15, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng mga matatalino, hindi tulad ng mga mangmang. May kinalaman po yan sa ating pag-iisip, hindi po ba? Verse 17, huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon. Kaya natitiyak ko na kung talagang mahal mo ang Diyos, naiintindihan mo ang kanyang kalooban. Amen po ba? Kaya sa isang mananampalatayang mulat sa katotohanan ng salita ng Diyos sa Biblia, hindi po questionable sa kanya ang pag-unawa at pagsasagawa ng kanyang nababasa sa Biblia. Amen? Meaning, naisipaunawa ng Diyos, mga kapatid, na ang pag-ibig ay ginagamitan ng talino at pag-iisip. Ganon din ang puso. Upang yung ating kaluluwa ay matiyak na pupunta doon sa langit. Amen po. Dahil pwede ka rin pong mapahamak dahil sa pag-ibig kung hindi ka nag-iisip ng mabuti. Halimbawa, iibig ka ng hindi mananampalataya. Kapatid, kahit anong galing mo, sigurado sa huli ikaw ang matatangay. Imbis na yung iniibig mo ang siyang madala mo, madalas ikaw ang matatangay na mananampalataya. Mawawala yung apoy mo sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Ikaw ang mawawala sa Panginoon. Mawawala ang gana mo sa paglilingkod dahil ang love ng mananampalataya, ang love ng hindi mananampalataya ay kinokontrol ng evil forces. Kaya madadamay ka. Tandaan mo, kapatid, na pag-aaralan ng pag-ibig, tama po, ibig sabihin, natuturuan, na i-guide ang pag-ibig. Kaya may koneksyon ng isip mo dito. Amen? Hindi po pwedeng pag-ibig lang ang paiiralin. Higit dapat mangibabaw ang isip. Kaya ang may mga pagtuturo, kaya nga mayroong mga pagtuturo sa iba't ibang church. Meron tayong mga tinatawag na trainings and discipleships. So, ibig sabihin, para ang ating isip ay maisentro sa nais ng Diyos. Kaya kung babasahin po natin ang Colossus chapter 3, verse 2, ang sabi po doon, mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang panglupa. Sapagkat kadalasan sa kasalukuyang sitwasyon at panahon, lalo na ang mga kabataan, higit nilang napagtutuunan ng pansin yung mga galawan sa mundo, yung mga galawan sa paligid. Pag merong mga tungkol sa spiritual na aspito, siniset aside nila ito, binabaliwala nila ito. Kaya bilang warning at huling salita bago tayo magtapos, mga kapatid, ibigin natin ang ating Diyos. Sundin at gawin natin ang mga pinag-uusapan sa loob ng church kung saan ka nandoon at saan ka kabilang. Makinig, sumunod at isagawa ang mga pinagkakasunduan. Gawin natin ang mga pinag-uusapan hindi lamang dahil gusto mo, kundi dahil yun ang nais ng Diyos na gawin natin. Amen? Walang halong pagkukunwari, na sundin, seryosohin natin ang paglilingkod sa Diyos. Huwag idaan sa biro o pangangatwiran ng paglilingkod sa Diyos. Maging totoo tayo sa Diyos. Paglingkuran natin siya ng tapat. Paano? Sa pastor mo, sa leader mo, sa mga kamanggagawa mo sa loob ng church. Ganon din sa ating tahanan, hindi lamang sa loob ng church, sa loob ng bahay, kung saan nandoon ang ating pamilya na siyang unang magte-testimony kung ikaw nga ay ganap ng nabago ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? So maraming salamat, kapatid, kung ikaw ay binuksan ng Diyos ang iyong pag-iisip para maunawaan ang kahulugan ng salitang love the Lord your God. Kaya sa araw na ito, bago tayo magtapos, nais ko po kayong batiin muli ng isang mapagpalang araw
at loobin ng Diyos na lagi po kayong papatnubayan sa bawat pagkakataon at aspeto ng inyong buhay. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.